Leonardo's POV. Honest Guapitos. Leonardo cute. How did you ask your woman as a date? Tanong ko sa mga bugok kong kaibigan na kalaunan, mabilis nagsipag-reply. Mateo famous. I will always surprise my wife when I want to date her. Brian Jumbo. Gusto mo bang marating ang langit? Hindi ko alam kung mali lang ako ng pagkakabasa o sadyang may kahiligan lang talaga itong pesing Brian na to. Reynan Di Machaman. Literal na may kababuyan ka talagang Brian ka? Yeah, Reynan is right. Sabi magkakaibigan si Reynan talagang mahilig sa mga kamunduhan. Sumunod si Mateo. Mabutit di pa nagkakasakit ang sirang si Brian dahil sa papalit-palit na babaeng dinadala sa hotel niya. Brian Jumbo. Ganon ko yayain mag-date ang mga nagiging girlfriend ko nga. Sira? Kyle the Great. If you want to date someone, just date her. Napakasimple, pahirapan yung mga sarili niyo, mga sira. Cipriano. If I date my woman, I prepare a dinner date para mas romantic. After that, saka ang bagsak. Wala talaga ako mapapala sa mga baliw kong kaibigan. Bakit pa nga ba ako nagtanong sa mga to? Sadya nga namang may side at maluluwang ang tornilyo nila. Ilalagay ko na sana ang cellphone ko sa mesa na makita ko ang chat ni Ivan. Ivan awesome. Kung si Monica ang kadate mo, I suggest, dalhin mo siya sa lugar na hindi pa niya napupuntahan. Tapos pakainin mo ng mga pagkain hindi niya pa natitikman. Para naman malaman niya na ang damo para sa kabayo at ang bulaklak palamuti sa bahay, hindi sangkap ng sopas. And one more thing, sabihan mo siya na mag-ayos at manamit nang naaayon sa lugar na pupuntahan niyong dalawa. Baka kasi mag-gown tapos sa mulang punta nyo? Pambansang sira pa naman yun. Ang bugok, Ivan, akala mo kung sino magaling. Samantalang halatang sabik na sabik siya sa pinsan ni Monica na si Bella. Iisa rin yung alamat sa kusina. Hanggang ngayon, nawiwirduhan pa rin ako sa kanya. Mukha naman siyang matino, pero nasa loob pa lang tinatagong kamaliwan na kaparehong-kapareho ng pinsan kong si Chad. As I faced my phone and about to text Monica, my door opened. Bumungad ang pinakamagandang yaya sa balat ng lupa. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Huwag kang lalapit. Hindi pa kita sinasagot kaya wala pang kiss. Biglang sabi niyang nakatutok sa akin ng kamay at nakapamewang pa nga. Karon ba ka-advance mag-isip ang isang to para isipin niyang hahagan ko siya? Napailing na lang ko habang pinipigil mapangiti. Bakit pa nakalimutan kong may pagka-weirdo rin pala siya at tama si Ivan? Wala kang sasabihin? Hindi ka magtatanong? Tanong niya na mapagtantong tahimik lang ako nakatingin sa kanya. Bakit late ka? Hindi ako ginising ni Bella. Sagot na naman habang nakapamewang pa rin. Sino naghatid sa'yo? Tanong kong muli na bibong-bibo niya namang sinasagot. Si Bella. Sagot niya ulit. I ask her a lot of questions sa daig ko pang detective at sinasagot niya naman na mabilis. Mahal mo ba ako? Biglang tanong ko sa kanya na walang pakialam niya namang sinagot. Oo naman. Ha? Napangiti ako sa sinabi niya. Pero na-realize niya yung tinatanong ko at yun ang sinagot niya, biglang namula ang mukha niya at tumalikod para lumabas. Nakangiting tinitigan ko siya palabas ng pinto. She wore a simple yellow dress just above her knee and a white tall shoes on her foot while her hair was in a messy bun. She looked simple yet gorgeous, but what got my attention? Ang kulay pulang markanas ang laki ng piso na nasa damit niya. Red alert! Wala akong panahong makipagharutan, Leonardo. Magtrabaho ka dun. Pagtataboy niya nang puntahan ko siya sa table niya. Monica, may visitor ka ba? Tanong ko sa kanya na kinakunot ng kilay niya. Sino bang bibisita sa akin dito bukod kay Bella na maraming inaasikaso? Maang nasagot niya. Para kung nanghina na hindi agad ang sinabi ko. Hindi ko rin alam kung paano sasabihin sa kanya na hindi siya mahihiya o mapapahiya. Knowing Monica, saksakan ng pagkasira. What I mean is, buwan ng dalaw, like that. You know, the girl thing? Lalo pang nangunot ang noo at kilay niya na hindi pa rin yata ako naintindihan. Monthly visit? A girl thing? What do you mean? Wala naman ako ibang pinupuntahan bukod dito at sa bahay lang. And about the girl thing, nagbabanding kami ni Bella kapag nagpapang-abot? Kunot noong sagot niya. Napamasahe ako sa noo dahil sa mga pinagsasabi niya sa akin. Wala na talaga. Wala nang pag-asa ang taong to. Dapat talaga pinaprangka siya o kaya naman direkta mong sasabihin para ma-absorb ka agad niya. What I mean is, may tagos ka. Menstruation, Monica. You have a red spot at your bottom. Now fix yourself. Mariing saad ko sa kanya.
Mabilis pa sa 4:00 tumakbo siya papuntang banyo. Matutuyuan yata ako pagdating kay Monica. Lahat ng pinakatatago kong kaalaman sa baul, naubos na dahil sa kanya. Monica's POV. Pagpasok niya sa banyo, inayos niya ang sarili at lumuwag ng kaunti. Walang mangyayari kung mai-stress ako. Bakit ba kasi hindi mo lang nagparamdam yung period ko eh? Isa pa tong si Leonardo. Kung sinabi niya agad na may tagos ako, di sana, di na ako nagbukang sira, na nagpapaliwanag pa sa mga kaetyosan niya. Pahiram ng coat and I also need to go. Mag-undertime lang ako ngayon. Bungad ko kay Leonardo pagkalabas ko ng banyo. Agad siyang tumayo. Binigay sa akin ang coat niya. Amoy baby talaga tong sirang to. Halika na, umuwi na tayo. Hinila niya na ako palabas habang ako naman parang zombie nagtataka kung bakit pati siya ay uuwi. Undertime ka rin? Manghang tanong ko sa kanya. He just nodded when I asked him that and said, "Di ba mag-grocery tayo?" Sabay kaming lumabas at sumakay sa kotse niya. Habang nakaupo ako sa tabi niya, pasimple ko siyang tinititigan. Ang gwapo talaga ng bugok na to. Bagay talaga kami. Bakit kaya pinagpalit siya ng ex niya sa pangarap lang? Sa bagay, hindi ko alam kung anong punot dulo. Pero kailan kaya darating ang araw na ikukwento niya sa akin mula umpisa hanggang sa masakit na alaala yung nakalipas sila ng ex niya. Di naman ako demanding or assuming or whatever, pero may karapatan siguro akong malaman para alam ko kung saan ako lulugar. As I thought about that, I blew a deep breath and faced the window. Ilang minuto pa na marating namin ang unit na tinitirahan namin ni Bella. Nagpalit na ako ng simple at komportabling damit. Bago bumaba na ulit at pumunta kay Leonardo na naghihintay naman sa labas ng sasakyan niya. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya pero hinawakan niya lang kamay ko. Hinila ko sa isang mini-mart malapit sa unit. So ganito palang feeling na mag-grocery daw? Kumuha siya ng cart at tinulak ayon habang ako'y manghang nililibot ang padingin sa loob. Ngayon lang yata ako nakapunta sa ganito. Back in our ranch, our maid are the ones who brought everything we need. Lahat iniutos lang at parang sa isang pitik, naraw na lahat ng kailangan. Di rin ako nakakalabas dahil di ako pinapayagan ni Dad. Kaya nga para kung ignoranteng mula lang ngayon dito sa loob ng store na to. Monica, ano bang bibilhin mo? Tanong ni Leonardo nang huminto siya para tingnan ako. Sa dinami-rami raw na nakikita kong paninda sa loob, hindi ko na halos alam kung ano bang bibilhin ko. But one thing got my attention. Lumapit ako sa coffee section and got surprised when I saw a bunch of coffees that displayed in that area. Leonardo, look, oh, coffee? Nakangiti, turo ko sa kanya sa mga kapeng nakikita ko. Meron naman palang ganito. Bakit pinahihirapan ko pang sarili kong magtimpla ng mesting kape para lang i-impress yung bugo kong amo? Monica, mayaman din ako. Pero ni minsan di ko minang mata ko nakakita ko ng kape. Sarkasikong sabi niya habang nakangiti na para bang isa akong clown. Sa ngayon ko lang to nakita eh. Naglakad pa ako ulit habang lumili nga sa gilid-gilid. Then I saw a bunch of canned goods that literally made me confused. Kinuha ko ang isa bago mahinang binasa. It says corned beef. Bakit naging corned beef kung baka naman palang nakikita kong nasa design? Manghang tanong ko kay Leonardo na tumatawa habang tinitingnan ako. Na para bang napakasira ng dating ko. Kasi nga gawa sa baka yan. Cow's meat is called beef, that's why. Pagpapaliwanag niya naman. So may mais din to? Tanong ko ulit na halos ikabagsak ng balikat niya. Kinuha ko ang lahat ng sa tingin ko ay bago sa palingin ko. At nang mabayaran na namin yon, tinulungan ako ni Leonardo na dalhin iyon sa unit. Mabuti na lamang at malapit lang. Bago bumaba ulit at niyaya ako sa malapit na field, sa tabi lang din halos ng unit namin. Umupo kami sa bench na nasa loob ng field. Nakangiting pinapanood din namin ang mga batang naglalaro, pati na rin ng iba na may kani-kaniyang ginagawa. Suddenly, a man holding a bell and with card that says Mang Tomas stop in front of us. Gusto mo nun? Dirty ice cream tawag doon. Baka pati yun hindi mo alam. Hindi ko alam kung inaasar ba ako o binubisit ni Leonardo na sinabi niyang iyon. Malamang alam ko yung ice cream, pero hindi pa ako nakatingin ng dirty na ice cream. Bakit ko kakainin kung marumi? Bobo ba siya? You said it's dirty, bakit ka bibili? Sarkasikong sabi ko na nakakunot pa ng kilay. Habang siya na may humugot ng pagkalalim-lalim na buntong hininga,
bago mamili ng dalawang ice cream nasa cone. It is called dirty ice cream but it doesn't mean it's dirty. Hindi ka mawawala at malalason dyan. Mas masarap yan kaysa mamahaling ice cream. Pagpapaliwanag niya naman. Habang kinakagat ang ice cream bago tumahulog. Kainin mo na, matutunaw na oh, sabi niya ulit. Ilang beses ko pang kinain yung ice cream hanggang sa maubos. Naramdaman ko namang tumulo sa kamay ko ang hawak kong ice cream. Kaya kinagat ko rin tulad ng ginagawa niya sa kanya. Masarap? Tawang-tawang tanong niya sa akin. Konti lang din maubos ko na at dahil mabilis na natutunaw to, mabilis ko ring inuupos. Oo, parang di mo natikman na. Sagot ko at akmang kakagat sa ice cream cone na biglang nakisabay sa pagkagat si Leonardo sa ice cream na hawak ko. Pakiramdam ko ay nagsitayuan lahat ng balahibo ko sa katawan at muntig nang yanigin ang buong pagkatao ko. Nang maramdaman ko ang nagdikit ang labi naming dalawa. OMG, naghagkan ba kami? Naramdaman ko ba talaga ang labi niya? Natikman ko ba siya? At gusto ko to? Natigilan ako at naramdamang uminit ang mukha ko nang ngumiti siya at kumindat sa akin. Pinunasan ang gilid ng labi ko na bahagyang nakaawang dahil sa pagkabigla sa nangyari. Masarap na, he said while smiling from ear to ear. Na-realize din ba niya na naghagkan kami? I mean, hindi naman totally kiss pero parang ganun na rin dahil nagdikit ang labi naming dalawa. OMG, I love dirty ice cream. Paborito ko na agad to. Matamis na may hagkan pang kasama, jackpot. Pinapantasya ko lang dati kung anong pakiramdam. Pag nahagkan ka ng crush mo ngayon, alam ko na. Lasang cheese with strawberry and ube. Can't wait to tell it to Bella para inggitin ang bruha. Hindi pa ako halos nakakabawi sa pagkabigla nang umusog siya sa tabi ko at sinandal ang mukha niya sa balikat ko. What if I say I love you? He asked. 7 words, 1 sentence. Yun lang pero tumigil yata ang pag-ikot ng mundo ko at halos di ako makahinga. Ganito ba? Ganito ba ang pakiramdam ng mga nagmamahalan? Ganito ba yung sinasabi nilang in love? Parang di ako makahinga. Yung puso ko parang anumang oras lalabas na sa sobrang lakas ng kapog. Parang hihimatayin yata ako. At yon ang huling natatandaan ko bago ko nahimatay sa tabi niya. Leonardo's POV. Ganun ba talaga ka-inosente si Monica? Kung kaya't bigla na lang siyang nawalan ng malay? Nang sabihan ko siya ng I love you, yun nga bang dahilan? Hindi ko alam kung ano ba ang gagawin ko kanina, nang bigla na lang siyang nawalan ng malay. Mabuti na lang nakaupo kami. Ano bang ginagawa mo sa gagang yun? Bakit hinimatay? Talong sa akin ni Bella, nakulang na lang kunin ang mata ko sa katuturo niya sa mukha ko. Agad kong tinawagan ng pinsan kong si Chad nang himatayin si Monica. Habang si Chad naman tinawagan si Bella, bago tong si Bella naman tinawagan si Ivan. At ngayon nga, kompleto na kami dito sa unit nila. Pati na rin si Norma na halos 4 na buwan pa lang nanganak. Lahat sila ay nag-alala sa nangyari kay Monica. Kahit naman ako, hindi rin mapakali kung bakit nga ba siya hinimatay. Nag-grocery lang naman kami. Pagkatapos pumunta kami ng field malapit lang dito. Pinanood lang namin ang mga naroon hanggang kumain kami ng dirty ice cream. Mahabang paliwanag ko kay Bella. Lahat sila ay tahimik na nakikinig sa akin. Iba-ibang emosyon na nakikita sa kanilang mga mukha. Emosyon na akala mo'y may ginawa akong krimen? Hindi kaya may lason yung ice cream na kinain ninyo? Tanong naman ni Chad. Kung may lason yon, di sana hinimatay na rin si Leonardo. Sagot naman ni Cipriano habang pinipindot ang cellphone na parang may hinahanap. Maybe she's tired or something. After you ate ice cream, anong ginawa nyo? O baka naman may nasabi ka sa kanya or ginawa? Nakataas kilay na tanong ni Norma. Tumikim ako. Inalala ang nangyari bagong insidente. Daig ko pa kasi ang hahatulan sa mga pinagsasabi nila. I just asked her, what if I said I love you? Naiiling na saad ko. Lahat sila'y natahimik at tinitigan ako. Ramdam ang namumuong tensyon sa aming lahat na narito. O tapos, ano nangyari? She passed out. Baliwalang sagot ko naman. Napakalutong na halakak ang kumawala sa bibig ng mga narito na halos mangyak na at maihina. Kung tama ang kutob ko, yun nga sigurong dahilan kung bakit siya hinimatay. I should be very careful saying and doing things for Monica. Bukod kasi sa may pagkasira siya, para ding halos lahat bago sa paningin niya. She was so transparent na para bang kaya kong basahin ang lahat ng iniisip niya.
Wala na palang I love you ngayon? Sigaw ni Ivan habang tumatawa pa rin. Napasabunot ako nang biglang may pumailan lang na tugtog. And if I am not mistaken, that song was titled Careless Whisper. Nakita ko si Brian na nagsarang ng kantang iyon. Ganon na lang din ang gulat ko nang humarap sa akin si Ivan. Sumayaw na parang macho dancer sa club. While Kyle and Brian, well, they were both singing like a bullfrog at night. Napailing pa ako bago tumayo at iwan sila. Pumasok ng silid ni Monica para tingnan ang kalagayan niya or kung nagising na ba siya. Monica's POV. I heard noises. I heard music. Ngunit ang tensyon ko'y nasa kamay na humahaplos sa aking mukha. I opened my eyes and there I saw Leonardo. I closed my eyes and opened it again just to make sure hindi ako namamalikmata lang. Nasa langit ba ako? Tanong ko habang nakatitig sa nag-aalang mukha ni Leonardo. Hindi, pero nahimatay ka. Sa sinabi niya ay naalala kong bigla ang mga kagagahang nangyari. Peste ang gaga para himatayin lang dahil sa I love you na yan? Nakakahiya. It's okay, love. Wala namang nangyaring masama sa'yo kasi kasama mo ko. Muli pa niyang saad na nagpainit ng pisngi ko. Hindi sa kung may nangyaring masama or wala. Natuon ang pansin ko, kundi dun sa pagtawag niya sa akin ng love. Balak ba akong pastangin ni Leonardo sa sobrang kilig? Anong sabi mo? Nakakunot noong tanong ko sa kanya. Baka kasi namali lang ako ng dinig. Ha? Which part? Nagtatakang balik tanong niya. Anong tinawag mo nga sa akin? Tanong ko ulit sa kanya, hoping that I just misheard him. Love? Muli niyang sagot na nakakunot ang noo. At sa sinabi niyang iyon, agad ko siyang tinaboy at pinalabas muna saglit sa kwarto. Bago ko nilakang pinto at saka tumakbo ng kama. Para akong sirang nagsisigaw habang nagpapagulong-gulong pa. Nang lumapat ang likod ko sa kama,